Tutol ang ilan nating mga kababayan na litisin sa ibang bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa harap na nakaambang pag-aresto nito dahil sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. At ang tanong tuloy ng ilang ordinaryong Pinoy, bakit kailangan dalhin pa sa ibang bansa ang senador gayong ang mga inaakusa naman sa kanya ay nangyari sa Pilipinas? Kaya naman apela nila sa gobyerno na unahin ang kapakanan ng taong bayan, lalo na pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin at ang produktong petrolyo sa halip na unahin ang pamumulitika. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, kaisa ng ilan nating kababayan na nakausap ng Net25 News Team ay dismayado rin si Vice President Sara Duterte sa kawalan niya ng respeto ng ilang ahensya ng gobyerno sa independence ng Senado. Dapat dito na lang siya litisin. Dito siya nagkasala, dito rin siya mananagot. Ba't kailangan panggalin siya sa ibang bansa? Payag ako na arestuin siya kung dito sa batas natin ang papairalin. Pero kung sa ICC, pangit eh. Oo, bilang Pilipino eh. Huwag na tayo maging sunod-sunuran pang muli. Tama na yung magkaroon naman tayo ng pansariling paninindigan. Nasa bansa ka ng Pilipinas tapos iba-aresto sa'yo. O kaya, pwede yung kung dadaan muna sa Supreme Court natin at pag-aaralan muna nila na maigi. Kung sa palagay ko, ako ang tatanungin, syempre hindi kasi meron tayong batas na sinusunod rin dito sa atin. Tsaka maliwanag naman sa mga sinasabi ng mga senator, attorney natin na illegal. Na dapat kung ano yung tamang yun lang. Hindi natin tayo pwedeng magsuko ng mga kahit ordinaryong tao sa Ito ang iginiit ng ilan nating kababayan kasunod ng nakaambang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court. Gate nila bakit kailangan dalhin pa sa ibang bansa ang senador, gayong ang mga inaakusa naman sa kanya nangyari sa bansa. Panawagan din nila sa gobyerno, unahin ang pagpapababa sa mga pangunahing bilihin sa gitna na rin ng nararanasang krisis, epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Masyado nila kasing iniisip yung mga politika sa susunod na 2 taon, kaya ganyan ang nila. Dapat magtulong-tulong na lang sila para maayos yung mga problemang kinakarap natin ngayon. Kaming mga nasa laylayan ng mga lubos na apektado. Si Vice President Sara Duterte, dismayado naman dahil sa kawalan niya ng respeto ng ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty ng isang bansa. Una rito ay giniit ni VP Sara na maling arestuhin si De La Rosa gamit ang arrest warrant na inisyu ng ICC dahil dapat dumaan muna ito sa korte sa Pilipinas. Nitong Lunes, tinangka ng National Bureau of Investigation na arestuhin si De La Rosa na nasa loob ng gusali ng Senado. Maging sa labas ng Senate compound, todo bantay ang mga ahente ng NBI. Hindi rin nagustuhan ni VP Sara ang panawagan ng ilang senador na sumuko na lang si De La Rosa. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Si De La Rosa ay una nang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang Filipino citizen. Sagot ng Malacanang, lahat naman bibigyan ng proteksyon ng naayon sa batas. Kapag kung naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Sabi ni Castro, lahat ng tulong na pwedeng ipaabot sa ating mga kababayan na naayon sa batas ay hindi ipagkakait ng pamahalaan. Alex, reaksyon naman ng Malacanang sa sinasabi ni VP Sara na kawalan umano ng pagkilala ng gobyerno sa soberanya ng bansa. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro ay aaksyon daw ang administrasyon ng naayon sa batas at hindi raw kailanman magbebenta, magkakanulo o magtataksil sa anumang karapatan o interes ng bansa. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin sa Malacanang.